Pwede po itaas ito. Ay, tataas daw. Ay. God is good. Tay! Tumapag daw God is good. All the time. All the time. God is good. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Yes, napakabuti po ng ating Panginoon. Kahit po, pakitulungan po si Brother Basti, natanggal po kasi. Tapos nasobrahan niya po So, alam niyo po, kanina po talaga, nung sabi ni Sis Wasa sa akin na may tumawag. So ngayon, sabi namin, sa church, ang sabi sa Shopee, QB. So ngayon, hindi namin ngayon alam kung aling QB. Dahil sa walo yung pinuntahan po namin. Ngayon, sabi ko, saan na yung church? So ngayon, sinasakin ni Sister Wasa yung message. Tapos sabi ko kay Mike, i-search niya yung church na yun. And yung church na yun ay yung may mukha ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen! Grabe. Kasi nung dumaan kami one time dyan, sabi ni Sis Maricel, ito na yung magiging church natin. Tapos nung nakasakay din tayo ng bus, sabi din ni Brother Alfred, ito yung magiging church natin. So, alam niyo po, there is power in declaration. Amen? Amen! Ito yung ng ating Panginoon. Hindi niya kami sabing stand. Ako nga. Hindi na sila maayos lang kasi ako. Alam mo na. O, yung mga tita. Ay, walang ano. Amen. Alam niyo po, talagang si Lord, sabi nga natin, medyo ano nga tayo, diba? Yung parang nakukwestiyon na natin si Lord, yung mga time na bakit parang ibinigay mo na Lord, tapos parang binawi, diba? Nag-opening tayo na tapos nagkaroon ng problema. Pero yun pala, may mas magandang plano si Lord. Always work together for good po talaga. Mas lalo na sa mga nagmamahal sa ating Panginoon. Mahal niyo po ba si Lord? Amen. Amen. Diba, grabe yung niya. Sabi ko, huwag tayong, dito yung bang kasi nagpaplano na magpupondo, nagpaplano na tayo na bibili. So ngayon, ako pa nga, nilista ko pa kung ano mga kailangan, nilista rin ni Sis Maricel. Pero yun pala, may ibibigay pala si Lord ng mas higit pa doon na hindi na tayo magbabayad ng renta. Hallelujah po ba yun? Amen! Napakabuti na natin. Alam niyo po, yung church na binigay po sa atin, 70 ang pwedeng malaman noon. 70 na katao. And, kompleto na po sa gamit. Wala na tayo kasi sabi nila, yung heater, yung aircon, mapagamit nila yan lahat. At sabi pa, kahit huwag kayong mag-linis kasi may taga-linis. Wow! Amen. Magkalat tayo doon. Yes, Lord, thank you, God, sa araw na ito, Panginoon. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, for your faithfulness, Panginoon. Tunay ka ako, Panginoon, na kapag kami ay nagtiwala sa iyo ng lubos, Panginoon, ibibigay mo, O God, yung aming mga kahilingan, O God. Maraming salamat, O God, na pinagbuklod mo kami, Panginoon, na nandun yung unity, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa sa amin, O God. And praise God, Panginoon, na binigyan mo na po kami ng place to worship, O God. Amen. Thank you, Lord God, sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat, Panginoon. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. So, diba? Mabuti si Lord. Amen. Amen. Ako po, kanina nung sinabi nila na kasi nung nakusap namin yung pinakamataas, so yung senior pastor, yung nag-preach kanina sa mga kasama natin. Sabi na, sige, ibibigay na natin sa inyo yung praise na yun. And sabi ni Sis Wasa, tinanong pa natin kung magkano ang rate.
tayo sana tayo nagpupuri kay Lord. Isa yung vision natin, di ba? Para may palaganap yung gospel, yung salita ng Panginoon. At yun po, binibigay po nila sa atin na free. Amen kayo? Amen. God will supply all our needs according to His Riches and glory. Talagang si Lord lang po talaga ang may kapangyarihan. Siya lang po talaga yung sovereign, di po ba? Wala po tayong pwede ipagmalaki kay Lord. Kaya po, hinihiling ko sa inyo, alam mo, encouragement ko sa inyo, huwag po tayong magduda sa kakayahan ng ating Panginoon. Yung ano po natin, alam niyo po yung pananampalataya natin. Dapat po ito yung hinihin natin kay Lord na i-increase pa niya yung faith natin. And alam niyo po yan, napatunayan po natin ngayon yan that we are highly favored ng ating Panginoon. Kasi po, hinigay niya yung kahilingan natin. Eh sabi ko, di ba, sa inyo na be specific in your prayers. Specific po ba yung mga naging prayer ninyo sa church na hinihiling natin? Amen. Diba, ang sabi ko po kay Lord, Lord, ayoko po na ma-burden sila sa bayad. Lord, ayoko po na dahil dito magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang gusto ko, Lord, na ibigay mo sa amin ito na hindi kami, yung parang walang obligasyon, sabi ko gano'n. So, alam niyo po, kapag specific po talaga yung prayer natin, ibibigay ng Panginoon. And true enough, di po ba, nakita po natin kanina yung mga kasama mo. Alam niyo po, nung sinabi nilang, sige, okay na yan, sa inyo na yan, ano na yan, alam niyo na iyak po talaga kami sa tuwa. As in, talagang nakita po nila, natalunan pa kami. Si Sister Molina talaga pong, grabe yung tulo ng luha. Alam niyo po yun? Tears of joy. Amen? Amen. So, sila po talaga siya. Tears of joy. Manalo pa ng loto. Wala na, diba? Hindi ang Panginoon lamang. Kaya naman po, tiwala po Ano daw, blessing? ano man po yung kahilingan ninyo, andyan lang po ang Panginoon para sagutin yung mga kahilingan po natin. So ngayon, i-declare po natin yan. 1, 2, 3, go. Lakasan niyo po! I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen? Amen. Hindi pa ba yung buwan ninyo yan na memorize? Malapit na po. I-memorize po natin. Yan, alam niyo po, kada pag-busy niyo sa umaga, yan po I am yung highly prayer favored, mo, greatly diba? blessed, and I am deeply highly loved. favored. Bakit? Nag-isip ka pa. Binigyan ka ulit ng buhay ng ating Panginoon. Greatly blessed. Bakit? Nakakapagtrabaho ka pa ulit, may lakas ka pa ulit, di ba? And deeply loved. Bakit? Kasi minamahal ka ng Panginoon. Siya lahat ang nagbibigay ng meron ka ngayon. Di ba? Sabi nga ni Sis Wasa, pati yung sombrero ni Brother Moy Moy, di ba? Lahat mo. Lahat mo lang meron tayo ngayon. Lahat mo lang nakasuot sa atin ay bigay ng Panginoon at pati ang buhay natin. Amen kayo? Amen. Ngayon lang, pray pa rin natin yung air dahil sa ating ilong, di ba? Pray pa rin yung binibigay ni Lord. Kaya magpasalamat po tayo araw-araw sa ating buhay dahil ang Panginoon lagi siyang nandyan para sa atin. Amen? Amen. So ngayon po, ang i-share ko po sa inyo, ayan, embracing faith over fear. Siguro po kasi yung itong last few days, di po ba? Nagkaroon po tayo ng takot na, Lord, paano na kami sasamba? Saan po ba kami dadalhin? Siguro marami po tayong question na gano'n sa ating Panginoon na, Lord, Hinahanap saan kayo po ngayon, kami ba't ba tayo dadalhin? pumunta At sabi doon? ko kay Lord, kasi nga nakita ko yung mga na-invite dito sa Changi-Do. Sabi ko, Lord, ang desire ko, Lord, ay dito pa rin kami sa Changi-Do makaharap ng church. Kasi ang dami kong pwedeng yung bang na-spread yung gospel sa mga hindi pa po nakakarinig. And praise God, alam niyo po yung bisita natin nung last night, bumalik po yung tatlo eh. Amen po ba yun? Amen. Ibig sabihin po, uhaw sila sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin po na gusto pa nilang makarinig ng salita ni Lord. Kaya nga po, alam niyo po yung decision natin na maglumipat ng church, hindi po yun aksidente. Kahit na po yung una ngayon magkaroon ng problema, will by will po yun ni Lord kasi gusto niya pong makita
makita kung hanggang saan yung katapatan natin, yung obedience Amen. natin, at yung katatagan ng bawat isa sa atin. And yung unity, yung pagkakaisa. Alam niyo po, nabibless po ako sa lahat sa inyo kasi andun po talaga yung burden na, Lord, sana makahanap na kami. Makahanap na kami ng place, di ba? And kahapon po, alam niyo, 8 kami naghanap, 8 church yung pinuntahan namin. At alam niyo, hindi nga namin alam kung saan church na yung tumawag eh. Pero, praise God, alam niyo po, talagang yan na yun eh. Kasi dinigay na po natin at makamasabi niya church. God is good po ba talaga? Amen. Di ba? God is good. Amen. Ay, time. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Diyos ay mabuti. Lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. So, ang i-share ko po sa inyo ay ako embracing faith over fear. Di ba? So, ang text po natin ay sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. Ang theme po natin, trusting God in times of uncertainty. Ano po yung uncertainty? Kagaya po nung nangyari sa atin, na hindi po natin talaga alam kung saan tayo makakahanap ng church, and hindi rin po natin alam kung kailan. Di po ba? And alam niyo po, sabi ko, tamang-tama yung teaching natin para sa ating lahat, para po makita talaga natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Ang main idea po nito is, storms in life are tests that reveal what we truly believe about God and ourselves. So, ang mga storm po ba sa buhay natin ay, paano niyo po yan pinagtatagumpayan? Yung mga storm po ba sa buhay natin ay nagpapahina po ba sa inyo? Yung mga storm po ba sa buhay natin ay yun yung nagiging dahilan para hindi tayo magpatuloy? Dapat po hindi. Dapat po mas makita natin sa storm na yan na nandyan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Next po. Yan. Introduction po natin. Life can bring unexpected storms. Financial crisis. Tama, yung mga may problema sa finances nila, sinagot na po yun ang Panginoon ngayon. Sickness, kung sino po yung mga may sakit, pinagaling na po kayo ni Lord. Broken relationships, yung mga hindi magandang relationship sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, or anything. Alam niyo po, God can restore that relationship. Or fear of the future, yung mangyayari, lalo na sa ating mga may anak, di ba minsan natatakot tayo kung anong magiging future ng mga anak natin. In Mark 4, the disciples found themselves in a literal storm while following Jesus. Through their experience, we learn how to face life storms with faith, not fear. Dito po sa Mark 4, makikita po natin yung nangyari doon sa disciples na literal po na nakaranas po sila ng storm. Di po ba? So, gusto ko lang po magtawag kung sino yung pwedeng magbasa doon sa Mark chapter 4 verses 35 to 38 sa Tagalog po. Wala po ba kayong Bible dyan? Kuya. Mark chapter 4 verses 35 to 38. Yung Marcos sa Tagalog po. Para po mas maintindihan natin yung storm na naranasan nila. Literal po yun na may bagyo na nandun sila sa laot. Chapter 4. Parimark. Chapter 4 verses 35 to 38. Ako. Sige, kuya, ka dito. Masanay mo po sa Tagalog. Kaya pa ako sa hapon. Ay, pasok mo. Bilisan. Wala kayo pasok. Buhat ko sa hapon, tapos wala pang tulog. Ba't ano yun? Mark chapter 4. Ano? Sunny chapter 4 yan, hindi Mark. Sunny. Salita mula po sa Marcos 35. Pinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid kayo sa ibabaw. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang
sinasakyan ni Jesus upang karoon ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. 37. Hanggang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Last verse, 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Ito po yung salita ng Diyos. Ako lang po. 39. Bumako si Jesus at inutos sa hangin. Tigil at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. O pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Last verse po. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. 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 Diba, so narinig po natin na nagkaroon po ng storm. And alam niyo po, si Jesus Christ po mismo yung nasabi na tumawid tayo sa kabilang libayo. Di po ba? Siya po mismo kasama po nila mismo si Jesus Christ kung tumawid sila. Pero, yun nga po, kahit po kasama nila ang ating Panginoon, ano pa rin po, nakaranas pa rin po sila ng storm. And alam niyo po, yung mga kasama po ni Jesus Christ na disciple ay mga fishermen. Pero iba yung naranasan nilang bagyo. Dahil po pati yung mga fishermen natakot po sila. Di ba sabi nga po nila kasi si Jesus Christ makikita po natin dito yung humanity niya. Kasi ibig sabihin na kasi natutulog siya ibig sabihin nung time na yun inhuman flesh po ang ating Panginoon. So, ibig sabihin na natutulog siya dahil pagod siya. Diba? At nakaunan pa siya. Diba? May caution yung kanyang ulo. So, makikita po natin dito na ang Panginoong Jesus ay tao po talaga. Diba? So, ngayon, nung sabi ng mga disciples sa kanya, Lord, hindi ka ba nagmamalasakit sa amin? Gusto mo ba na ba kaming mamatay? Sabi nila diba? So, yun yung question nila kay Lord, di ba? So alam niyo po, narinig po talaga yung nilalaman ng puso natin kapag may mga storm na nararanasan po tayo. And sabi pa nga ng Panginoong Jesus, di ba? Una po niyang ni-rebuke, una po niyang pinatigil yung bagyo, di ba? Silence, sabi niya. Ngayon, sabi niya, ang tanong ng ating Panginoong Jesus sa kanila, hanggang ngayon ba naman, wala pa kayong pananampalataya sa akin? Tayo ba? Meron po ba tayo pananampalataya sa ating Panginoon? Amen. Diba? So, makikita po natin dito na kahit kasama nila si Jesus, alam niyo po, yung nakaranas sila ng literal na bagyo. Diba na halos kung siguro ako, dahil hindi ako marunong lumangoy, ako ang unang mamamatay sa nervyos. Huwag naman. Hindi ako marunong lumangoy. Wow. Ako ang unang mamamatay. Hindi talaga po ako marunong lumangoy. May phobia po talaga. May trauma talaga. Lunod na, hindi nervyos. Pumasok na po ang tubig dun sa nila, sa bangka. Talaga po pagka hindi ko talaga yung nasugpo, talagang manununod po sila at matatakot po talaga sila. But then, ang ating Panginoong Jesus ay nandun. Ngayon, ang tanong ko sa inyo po bang kanya-kanyang bangka? Nandun po ba ang ating Panginoong Jesus? Minsan-minsan. Amen. So next po, tignan po natin yung malalearn natin. So storms are inevitable, but Jesus is with you. Alam niyo po yung mga storms, unexpected yan na dumadating sa buhay natin. Ihalimbawa na po natin yung nangyari sa atin. Diba? Ang ganda-ganda na napupuri tayo sa studio. Ang ganda-ganda na may praise tayo, diba? Tapos, nagkaroon ng sabi ng Panginoon na lumipat kayo. Diba? Hindi natin pinag-pray, pero binigyan tayo ng
ng ibang church na mas malaki. Eh natuwa tayo lahat. Lahat tayo nagdesisyon na lumipat. Ngayon, hindi natin alam na mayroon palang bagyo na nakakaibat doon. Di ba? Mayroon bagyo kasi nung paglipat natin, may nangyari. Umuulan na nga eh. Hindi naman po natin inaasahan na yun yung naging dahilan Umuulan eh. kung walang tayo ng church. Di ba? So sabi ko, Lord, ang ganda-ganda na ng buhay namin. Sabi ko, gano'n, doon sa suyo. Tapos ngayon, Lord, parang kami orphan. Parang kami hinalila, inabando na wala na kaming church, di ba? Pero, alam nyo, yung storm pala na yan, ay yan yung yung ipapakita sa atin ng Panginoon ng kabutihan niya, yung kapatan niya sa atin. Dahil dyan, nagkaroon tayo ng mas magandang bahay, magandang bahay. Amen! Amen! Alam niyo po kahit po na andun yung storm, pero alam niyo po, Jesus is with us. Amen ba yun? Kasama natin si Lord ang ating Panginoon sa pag-view na yan. Sabi nga po niya, di ba, Christine, di ba, they know that I am God and they know that I am the Lord. Sabi niya, di ba, I will fight for you. Sabi nga po ng ating Panginoon, you need only to be still, di ba? And may mga, na po di ba sa atin, alam mo kung may mga nagduda na, paano na tayo, ano na yung mangyayari sa atin, baka magkawatak-watak na tayo. Pero alam niyo po, kakayaan po ba ni Lord yun? Hindi niya po tayo hahayaan na magkawatak-watak at hindi niya rin po hahayaan na wala tayong bahay pa ng bahay. Amen? Amen. And alam niyo, itong bahay ni Sis Luz, naku, sobrang pinagpapalat ko talaga. Di ba? O nagamit pa siya. Amen. Sa gawain ng Panginoon. Amen ba yun? Amen. So, napakabuti po ng ating Panginoon. So, next po. Yan. Mark 4:35. English naman tayo ngayon. That day, when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. So, mismo ang Panginoong Jesus yung nagsabi na pumunta tayo sa kabilang ibayo. Siya po mismo yung nagsabi. So, kahit na po siya yung nagsabi, let's go, sabi niya, di ba? So, yung mga disciples po, nag-obey sila. Pero, ano pa rin po ang ating Panginoon? And hindi po nila alam na may violence storm na mangyayari. Kagaya din po sa atin, di ba? Sabi ng Panginoon, sige, lipat kayo doon. Sumama tayo. Sumama tayo, nag-obey tayo lahat, di ba? And then, hindi natin alam, may storm pala doon. May storm, di ba? So, sabi ng Panginoon, let us go. Ibig sabihin, kasama natin si Lord yan eh. Di ba? Kasama din nila eh, yung mga disciples, pero meron ka lang bagyo. And paano niyo po yung hinarap? Di ba? Kayo lang po makakasagot yan kung paano po yung hinarap yung bagyo na nalibigay na naranasan po natin. And then next po, yan. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was. In the boat, there were also other boats with him. Next po. Yan. A furious squall. Ito po yung squall, ito po yung storm. Came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. So, ibig sabihin, muntik na siya talagang yung lumubog. At yung mga disciples po, grabe po yung takot nila. Samantalang mga fishermen po sila, pero natakot po talaga sila sa bagyo na naranasan nila. Pero alam niyo po, ang po dito, kahit na po may bagyo, alam niyo po, tinitignan pa rin ng Panginoon yung obedience natin. Amen. Mas lalo ba tayo magtitiwala sa Kanya? Kung mas lalo ba tayo nananalig sa Kanya? Diba? And alam niyo po, pag may mga storm po, kasi doon po tayo, doon po natitest yung ating pananampalataya. Tama? Amen. Doon natitest po tayo doon. But then, alam niyo po, kahit po may mga hardships, kahit po may mga problema na lumalaki sa buhay natin, alam niyo po, God is with us. Amen. Kahit na mga pinagdadaanan natin, nandyan po si Lord, di ba? Di ba sabi nga po sinainis ni Lord yung storm. Sinainis mo ba ni Lord yung storm natin? Amen. Totally. Isang linggo lang ng bagyo. Jesus was in the storm. Tapos na. Finish. Jesus was in the storm sa likod ng bangka, sleeping in a ocean. Ibig sabihin, may unan pa ang Panginoon na natutulog. The disciples woke him up and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Sabi niya,
Kahit ba malulog na kami, di ba? May kasunod tayo kay Lord na ganun. Lord, kailangan ko na lang mag-worship. Di ba? Kailangan ko worship, Lord, di ba? Hindi kami namamalasakit sa aming Panginoon, pero alam po natin na sobra po yung pagmamalasakit sa atin ng Panginoon. Di po ba? Alam mo yun, sabi ng Panginoon, alam mo yung ang pinapakita dito ni Lord, pwede pa rin po tayo matulog ng mahimbing. Bakit? Kasi kasama natin ang Oh, lalo na ngayon, pwede na matulog. Hindi po natin yung problema, yung mga problema dapat. Kaya ano natin yung problema, ang mga problema sa atin. Tama? Huwag po natin tambayan. Ano lang po natin yan? Kumbaga, daanan na po natin yan. Eh, tingnan nyo, dinaanan natin yung isang linggo na yan. Anong nangyari? Mayroon na po tayong maganda. Amen. Amen. Sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mo iparating sa yung mga anak? Sabi ko. So, ito nga, tama-tama talaga sa atin kasi napagtagumpayan talaga natin yung bagyo na dumating sa atin. And alam ko po, lahat po yun naging burden po natin dahil di ba, magkakasama po talaga tayo, pamilya po tayo ng destiny, di ba? And we are destined for a greater church. Amen. Amen. And next po, Jesus led them into the storm. Diba? Si Jesus po yung nag-led sa kanila. They obeyed, but they still face danger. Diba? Nakaranas pa rin po sila ng danger. Yung ganun din po tayo sometimes. The disciples panicked and doubted despair. Nakita po natin na question nila ang Panginoon. Sabi po nila na, wala ka bang malasakit sa amin, Lord? Gusto mo na ba kami siguro umiiyak na sila dahil sa lakas ng storm. Alam niyo po yung Sea of Galilee, prone po talaga yung sa storm. Prone po talaga siya sa storm. At saka, yung bang bigla na lang nagkaka-storm talaga doon. And alam niyo po yung mga disciple na fishermen, nagpanic sila, nag-doubt sila sa Panginoon. Alam niyo po, pero dapat hindi po tayo nagda-doubt sa kakayahan ng ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Dapat po, mas lalo pa tayo magtiwala sa Kanya kapag may mga pinagdadaanan po tayo. Kahit si Lord po, lagi siyang nandyan para sa atin. Hindi po siya mawawala. God will never leave you nor forsake you. Tama? Amen? Amen. Amen. So next, ano po ang life lesson? Even when Jesus seems silent, He is still present. His peace is greater than our panic. Nagpanic po ba kayo nung wala na tayong church? Sobra. Aminin. Nagpakatotoo kayo. Nashik. Diba? Alam niyo po, yung obedience po natin, nasa guarantee yung smooth sailing talaga. Diba? Pero, ang pinaka-importante po doon, kasama natin sa ating bangka ang ating Panginoon. Amen? Kaya wala po tayong dapat ipagpanik kasi po, si Lord lagi siyang nandyan. Alam niyo po, minsan, ako din parang gusto kong mag-alala, parang gusto kong yung bang sisihin si Lord, yung mga gano'n. Pero alam niyo po, lagi ko sinasabi sa sarili ko, protect your peace. Alam niyo po yung pinag-aralan natin last time? Talagang sa be anxious for nothing, be anxious for nothing, may gagawin si Lord, may nakahanda na mas maganda para sa inyo. Yun lagi yung sinasabi ko. And true enough, ayan na, napakaganda. Alam niyo, sabi ko nga, sabi nila sa akin, pastora, opening na po ba ulit? Kaya si Lord po, huwag po tayo magpanik kasi nandiyan na natin Panginoon. Amen. Storms expose your faith, di ba? So ano po ang naging pananampalataya natin noong time na yon? Di ba? Mas lalo, kahit naman po yung hindi lang dito sa church, kapag may problema po tayo, ano po yung Response. nangyayari sa ating pananalig? Ano po yung nagiging response natin kapag may mga problema tayong nararanasan? Di ba? Alam niyo po, hindi naman po kasi prinamis ni Lord na better process yung natin yung buhay natin. Minsan nga, kapag pag tumanggap ka na sa ating Panginoon, mas lalo na pag may relasyon ka, minsan mas lalo nagkakaroon ng maraming problema, di ba? Eh sabi nila minsan, bakit kaya ganun? Kung kailan nagtiwala ako, kung kailan may relasyon ako kay Lord, saka naman dami-dami kong problema. Di ba may mga question tayong gano'n? But then, alam niyo po, kaya
Kasi po, gusto ni Lord na mas mapatatag pa yung ating pananampalataya. Mas lalo mapatatag pa yung paniniwala natin sa Kanya, di ba? Yung pagtatras natin. Kasi sabi nga, trust with the Lord with all your heart. Di ba? Hindi po sinabing sometimes, hindi rin po sinabing kapag may pinagdadaanan ka lang. Ang sabi po ni Lord, all times. Amen? Yes. Amen. So next po, yan, sa Mark 4:38-43, sabi po yan, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely Mangyarihan po ba ang ating Panginoon? Amen. Amen. Alam niyo po, nakita po dyan yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Sino po ang makakapagpakalma ng storm natin? Kibuloy. Jesus Christ! Si Lord lang. Jesus Christ. Bakit nasama siya? Diba? Ang ating Panginoon lang, diba? Siya lang po yung makakapag-silence ng mga pinagdadaanan po natin. And alam niyo, yan, silence po ng Panginoon yung pinagdadaanan natin. Kasi po, sabi ko na nga po, God is so good. Di ba yan po yung una nating preaching doon sa church na yun, na sabi ko, God is so good. And then, protect your peace na. Kasi nga, meron na tayong pinagdadaanan. And ngayon, embracing faith over fear na tayo. Kasi sinagot na ni Lord yung ating kahilingan. Diba? So, napakabuti po ba ni Lord? Amen. Diba? Ngayon sabi niya, next po, sabi, he said to his disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? Diba sabi niya sa mga disciples niya, kasi yung mga disciples niya, andun na yung takot na kahit kasama nila ang Panginoong Jesus. Abay, takot na takot sila. Para bagang hindi nila kasama ang ating Panginoong Diyos, di ba? And ganoon din po tayo, di ba? Hindi naman po siguro tayo natakot, pero nandun lang yung nag-alala tayo, di ba? Sabi niya, why are you so afraid? Bakit ka ba natatakot, anak? Eh, kasama mo ako eh. Nandito ako sa bangka mo, di ba? Nandito ako sa bangka mo. Do you still have no faith? Wala ka pa rin bang pananampalataya sa akin? Wala ka pa rin bang pananalig sa akin? Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Diba, yun ang tanong sa atin ng Panginoon eh. Mas lalo na po kapag mayroon tayong mga hindi inaansahang bagyo sa ating buhay, diba? Minsan natatanong natin yan eh. Minsan tinatanong yan ng Panginoon sa atin. Diba, sabi ko nga minsan, yung diba, yung birds in the air. Diba, hindi nga sila nag-aalala. Pinapakain sila ng ating Panginoon. Diba? Pero tayo, alam niyo po, we are the highest creation of our God. Kawanis po natin siya eh. Kaya nga po, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, we are qualified of everything na ino-offer ng ating Panginoon, di ba? Amen po ba yun? So, Amen. ano po, paano niyo po nire-represent yun yung ano natin kahapon, di ba? How do you represent God sa inyong buhay? Di ba? Kasi lahat po tayo, may Kristo tayo, lahat po tayo, we have the Holy Spirit na nanahin po sa atin. Kaya naman po, makinig po tayo sa ating Panginoon. Makinig po tayo habang namumusa ang banal na Espiritu. Alam niyo po, marami po siyang inilaan para sa ating lahat. Mas lalo na dito, alam ko, I believe na lahat po tayo gagamitin ni Lord para magbahagi ang kanyang salita. Yung mga hindi nag-share, mag-share na yan. Amen? Amen. At hindi nag-amen yung mga hindi pa nag-share. Amen. Amen. Diba? Si brother ba sila nag-amen? Si Sadel. Amen. Oh! Si brother Wendell. Oh! Si Sado Gina. Oh! So lahat po tayo si Sisli kasi nagbabahagi na yan siya sa kanyang pamilya, diba? So lahat po tayo gagamitin ng at na tayo ng ating Panginoon. Ay! Si brother Moy pala eh. Amen. So, napakabuti po ba ng ating Lord? Amen. Kaya po tayo, i-equip niya tayo para po magamit niya tayo for His honor, for His glory. Amen? Amen. Next po. Yan.
Jesus calmed the storm instantly. Di ba? Instant yung pag-ano ni Lord eh. Nag-declare lang siya nasa be silent. Parang ramyun pala, ah. Lang dun sa Instant? storm. And instantly, wala na po. He is in full control. Sa lahat po ng pinagdadaanan natin, God is in control. Hindi po, wala po tayong control sa mga nangyayari sa buhay natin. Hindi po ba? May control po ba tayo sa nangyayari sa church? Wala. Diba? Kontrolado lang po yun ni Lord yung nangyari sa atin. He rebuked the disciples not for waiting Him, but for their fear and lack of faith. Diba? Alam mo yung sabi niya, hindi nagalit ang Panginoon eh, na ginising siya. Ang ano ni Lord, ni-rebuke niya sila na bakit wala pa rin silang pananalig sa Kanya. Na bakit nandun pa rin yung takot nila. Diba? So, napaka-bless po natin kasi wala tayong takot. Ang ginawa po natin talaga ay sumunod tayo kay Lord at naghanap. Diba? Kasi ang design natin eh, na hindi mawala yung distinct birth, greatness, church. Amen? Amen. And alam nyo, destiny po talaga yun na doon tayo mapapunta sa magandang bahay pa ng bahay. Amen! Palapakan mo po lang ang Lord. Next. Then, life lesson, storms test the foundation of our trust. Tama? Ano po ang pundasyon ng inyong pananampalataya? May pundasyon na po ba? Malalim na po ba? Rooted po ba yung pundasyon ng inyong pananampalataya? Amen. Hindi po mapapalalim na po yung pundasyon ng ating pananampalataya kung lagi po tayong tumatawag sa ating Panginoon at babasa ng Kanyang salita. Hindi lang po every Wednesday na may Bible study, every Saturday, or every Sunday, kundi dapat po maging lifestyle natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kasi po alam nyo, the more po na binabasa niyo yung salita ni Lord, the more din po na lumalalim yung pananampalataya natin. The more po na lumalalim yung pundasyon, yung foundation, nagiging rooted po yung ating pananampalataya kapag po lagi tayong nagbababal sa salita ng Panginoon at kapag po lagi siya yung tinatawag natin. So, kayo lang po makakasagot kung gaano naka-rooted yung inyong pundasyon sa pagtitiwala sa ating Panginoon. And alam ko po, I believe na rooted naman po, di ba? Amen. Amen. Amen, di ba? Kaya po, ano lang po yan, bigyan lang po talaga natin ng time ng ating Panginoon. Hindi naman po 24/7 ang sinasabi ni Lord, ibigay mo sa akin anak. Bigyan mo po siya ng time, 20 minutes na siya lang. Ang kausap mo, na kapag nag-ting yung cellphone mo, huwag mo nang titignan. Di ba? O kaya silence mo muna na natin yung cellphone natin. At mag-ano tayo, diba? Ibigyan natin ng time sa Lord. One-on-one na kausapin natin ang Panginoon. Alam niyo po, kakaiba po yung maibibigay sa atin ng Panginoon na kapayapaan kapag po lagi po tayo nananahan sa Kanya. Diba? Kaya nga po, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Diba? So, I will say of the Lord, sabi pa nga, He is my refuge. kaya po, ano niyo, mag-ano po tayo, bigyan po natin ng time yung pagbabasa natin. Kasi nga po, gagamitin na kayo bawat isa sa atin na magbahagi ng kanyang salita. Amen? Amen. O, hindi na yung mga... Amen! Okay, next. Storms reveal who Jesus was. Diba? Sa storms po natin, nare-reveal ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Siya po ba yung nanguna sa ano natin? Sa bilog problema natin ng halos 2 linggo? Amen! Diba? Alam niyo po kahit ang init kahapon, diba? Walang nagreklamo. Sige, talakta ang bawal. Si Jesus talakta. Sabi ko nga, water park na yung likod ko. So, grabe yung bawal. Pero alam niyo po, yun po yung ano yung gusto ni Lord sa atin na magtiwala tayo sa Kanya. Kahit po uncertain, kahit po hindi tiyak yung mangyayari, kahit po hindi natin alam kung may tatawag ba o wala bang tatawag. Pero alam niyo po, umaga pa lang, sabi ni Sister 7:20, tumawag po yung church. Amen? Amen. Oo. Kaya nga tayo, masaya tayo ngayon na alam niyo yung overflowing po talaga yung saya. Na
limitahan ang kakayahan ng ating Panginoon. God is greater than our storm. Di ba? We have a big God. Amen. Amen. So next one. Mark 4:41. Ito po, di ba, na-reveal po dito kung sino ang ating Panginoon. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." So nakita ng mga sabi ng mga disciples, sino kaya itong taong to? Na pati yung mga waves, yung mga alon, pati yung wind, yung hangin, ay nag-obey sa kanya, di ba? Si Lord lang po yun eh. Tayo, hindi naman, alam niyo, hindi kahit naman anong sabihin natin yan sa hangin na hindi yan makitigil eh. Kahit anong sabihin natin yan, di ba? Pero pag nandun po yung pananampalataya natin, kasi sabi nga natin, declaration, di ba, is powerful. Di ba? So, when you speak and you believe na mangyayari yan, mangyayari po talaga yan sa buhay natin. Amen. Kaya nga, kung ano yung nilalabas ng bunganga mo, yun talaga yung nilalaman ng heart mo eh. Ngayon kung nilalabas mo, Lord, ikaw mauna dito, Lord, bibigyan mo kami na eto na, di ba? Yung mga declaration po natin na magkakaroon na tayo ng Diyos. Sabi po kanina ni Brother Alfred sa akin, doon sa bahay pa lang, sabi niya, Lord, saan kaya ako mag-celebrate ng birthday ko? Di ba kasi, birthday niya pa rin na Sunday. First niya nga. Sabi ko, sa church ka na mag-celebrate ng birthday mo. Opening? Amen, sabi niya. So kaya amen po ba talaga? Amen. Kasi mag-celebrate ko siya na birthday doon sa church. Hindi na po dito, di ba? So, napakabuti po ba ng Panginoon? Amen. Amen. So, yan nga po yung pag-uusap namin. Lord, saan ka mag-birthday? Sabi ko naman, sa church ka na mag-birthday, honey. Sabi ko ba, and nung pumunta tayo dito, naiyak kami. Tawag pa naman kanina eh. Sa kaputihan at sa katapatan ng ating Panginoon. Amen po ba Kaya yan? si Bangin eh. Mahal po ba tayo ni Lord? Amen. Pagmalaki po natin yung pagmamahal ni Lord sa atin. Sabi nga po, and God is able to bless you abundantly so that in all things, having all that you need, you will abound in every good work. Sabi ko na ating Panginoon, di ba? Sa 2 Corinthians, God is able to bless us abundantly beyond pa sa inaasahan natin. And true na beyond pa yung binigay ng ating Amen. Panginoon sa atin. Sino ang mag-aakala na makakapag-church, magkakaroon tayo ng church na everything is free? Di ba? Amen! Di na maglilinis ng CR. For the expansion of this kingdom, yung naiibigay natin sa ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Amen. So the next po, Tuwagin ko yung, tumagin yung in-invite ko eh. Kasi Jesus sila, is alaman not niya. just a teacher, He is Oh, Lord lapit eh. over creation. So dito lang nila nakita na ang ating Panginoon ay hindi lang siya teacher, hindi lang siya rabbi, hindi lang siya karaniwang tao, kundi He is Lord over creation. Siya po ang creator ng langit, ng lupa, at ng tayong lahat. Amen ba yan? Amen. Di ba, na-open yung nila, yung mata nila eh. Nandun na yung, sino ba ang taong to? Bakit sumusunod sa kanya ang hangin at ang alon? Di ba sabi niya, their fear turned into reverent awe. Andun na yung yung namamangha sila na sa ginawa ni Kristo na pag-rebuke niya doon sa storm. Alam niyo, nandun na yung sino ba to? At alam niyo po, yun na po yung umpisa na mas lalo silang nanalig sa ating Panginoon. Yun na po yung umpisa na mas lalo silang nagtiwala. And alam niyo, ang prayer nga po nila sa ibang verse, increase our faith. So dapat po, yun din po yung panalangin natin. Amen. Sabi na, Lord, increase my faith. Lord, increase my trust in you, Panginoon. Dapat ganoon po. Lord, na mag-increase ko din po yung time po with you, Lord. Diba? Mag-desire po tayo. Amen po ba yun? Amen. Amen. So next. Ayan, next lesson. Sometimes it takes a storm for us to truly see Jesus for who He is, our Savior. Tama naman po, diba? Minsan, nakikita lang natin si Lord kapag may mga
nararanasan tayong storm, di ba? Kapag may nararanasan tayong mga pagsubok, doon lang natin nakikita ang ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, kahit po wala tayong pagsubok, nandyan pa rin si Lord sa atin. Bakit? Kasi siya po yung nag-iingat sa atin eh. Every day of our life. Basta alam po dito sa Korea, mga artista po tayo, di ba? Pero iniingatan po tayo lagi ni Lord. Amen? Amen. And napakabuti ni Lord kasi ginagamit pa rin niya tayo for His glory, for His kingdom, para makapagbahagi ng kanyang salita. Kaya nga po, grabe yung pag-iingat ng ating Panginoon sa atin. Our sovereign Savior. Siya lang po ang all-powerful, omniscient, omnipotent. Siya lang po, all-knowing po ang ating Panginoon. Kaya naman po, magtiwala po tayo lagi sa Kanya. Wala pong storm na hindi kayang alunin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Si Lord lang po talaga. Dapat po kasama sa inyong bangka ang ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Dapat po nakakatulog tayo ng maayos kasi kasama sa ating bangka ang ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Next. Yan, conclusion na po tayo. So, matatapos na po tayo. Storms will come, but they are not meant to destroy you. Diba? Bagay sa akin, sabi ko nga po, Lord, hindi ito yung magpapahina sa amin para hindi kami makapagpatuloy. Lord, hindi ito yung magiging dahilan para magkawatak-watak kami, Panginoon. Lord, hindi ito yung magiging dahilan para hindi kami makapagpatuloy na magbahagi ng iyong salita. And alam niyo po, kapag ganun po yung pananalin natin sa Panginoon, ibibigay naman po niya talaga yung kahilingan natin. Amen ba yun? Amen. Diba? Sabi nga, whatever you ask in prayer, Believe that you have received it and then it will be yours. Diba? Napag-aralan po natin yan last Sunday, di po ba? Nalala niyo po ba? Amen. Sino po ba lang nag-memorize ng ng Proverbs 3:5? May premyo ka sa akin kapag ni-memorize mo yun. Pero yung mga nag-memorize, yung mga bagong memorize. Adel, sa alam mo? Oh, sino po? May reward po kayo sa akin kapag nasabi niyo po dito. Probasti! Umpisa, trust in the Lord. Ano umpisa? Tutuhan na ninyo. Understanding in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Wala, di counted yun. Yung mga bago lang. Hindi kami magbibigay. Diba? So, yun po, hindi yung mga stars po natin are not meant to destroy us. Kundi, yung mga storm na yan ay mas lalo po. Yan po yung magiging, yung Mag-i-strengthen. Mag-strength sa atin. Yung mas lalo po tayo Magpalakas. mas lalo po Mag-matured. tayo magtiwala sa ating Panginoon. Mas lalo po tayong lumapit sa Kanya. They are meant to, sige next. Yan. Deepen our faith. Yung mga stars na yan, dapat po, yun yung nagpapalalim sa ating pananampalataya. Amen? Amen. Reveal what's really in our heart. Di ba? Nakikita po ni Lord, nare-reveal po yung mga nasa puso natin kapag may mga storm tayo. And number 3, help you see who Jesus truly is. Diba? Pag may storm tayo, doon po talaga natin nakikita kung sino ang Panginoong Jesus para sa atin. Pero dapat po, all the days of our life, nakikita po natin yung kabutihan ng ating Panginoon at yung pag-ibig po niya sa atin. Amen? Amen. Okay, next. Sa 1 Peter 5:10, dito po. In the God of all grace. Sino po ang God of all grace? Jesus. Panginoon, di ba? Who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while. Sabi niya, nasuffer po ba tayo a little while lang naman, di ba? Ilang weeks lang po yun. 2 linggo po ba? Na nag-suffer tayo. Sabi niya, will Himself restore you. May-restore po ba tayo ng Panginoon? Amen. Amen. And sabi niya, and make you strong, firm, and steadfast. Pinalakas po ba ulit tayo ng Panginoon? Amen. Di ba nung nakita natin yung church na binigay na sa atin, di ba natuwa tayo ng todo? Amen. Di ba yung mga kasama natin na nandun kanina, natuwa po ba kayo nung nakita ninyo nung pinakita sa atin yung sa Cheha? Amen. Amen. Amen.
Grabe yung grabe po yung ginagawa talaga ng Panginoon. Kaya nga po, we are restored, we are strong again, di ba? Malakas na po ulit tayo kasi susunod na linggo, meron tayo bahay pa ng bahay. Amen? Amen. And firm and steadfast. Diba? So next po, when the storm rages, remember, ito po dapat yung dapat nating tatandaan. Jesus is in your boat. So panatilihin po ninyo na nasa bangka ninyo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. He sees, nakikita po niya yung pinagdadaanan natin. Pati po yung hindi natin pinagdadaanan, nakikita rin po niya. He cares. Nagmamalasakit po siya sa atin. And He speaks peace para sa ating lahat. Amen ba yun? Kaya nga po, protect your peace. Kasi po, andyan ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. And sabi niya na mai-enjoy lang natin yung peace na yan kapag po hindi natin in-entertain yung ating fear, yung ating trouble. Amen? So sabi, don't fear, have faith. Amen? So increase our faith, Lord, yun po dapat yung design natin lagi. Meron pa ba? Yan. So last na po yan. Kaya naman po sinatawagan natin ang ating worship leader kanina para po magpuli-puli tayo. Pasalamatan po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating lahat. Yung pagmamahal niya.